sa pangatlong pagkakataon sa part 3 ng aking pong paghahayag. At ang humility po ay bahagi ng buhay po natin at dapat na maging patuloy po sa ating mga buhay. Kung meron po tayong mga problema, sabi ko nga sa mga kabataan, pag may problema kayo, huwag natin i-post sa Facebook, itulog natin kay Lord. Yun ang pinakamaganda at pinaka-surest way. At higit sa lahat, narito kami para tulungan kayo kung sakaling kayo po ay may mga problema. Just be humble and stay humble. Bakit po? Kasi ang mga humble people are blessed by the Lord. God's presence is with the humble. Yung presensya ng Diyos ay nararanasan ng mga taong mapagpakumbaba. Mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, sa harap ng Diyos, ang usapin ay humble ka ba? Isa kasi sabi ko sa inyo, kahit tama ka, pero ikaw naman ay mag-pride, hindi mo mararanasan yung presence ni Lord. Pero kung maaaring ikaw ay nagkamali, pero nag-humble ka kay Lord, you will just feel the presence of God. Kasi ang Panginoon, nandun siya sa mga humble. Pero siyempre, of course, ang pinakamaganda, tama ka na, humble ka pa. Ang problema kasi sa iba, pagka sila ang tama, parang yumayabang naman sila. Hindi rin po maganda. Kinakailangan, be humble. Lagi nang sinasabi ng iba, dapat nakatungtong pa rin ang paa sa lupa. Huwag tumaas ang ere, huwag lumaki ang ulo, pwede lumaki ang puso. Amen ba? Yung bang malawak ang pangunawa, malawak ang pagmamalasakit, ang pagpaparaya, pero wag lalaki ang ulo. Kasi pag malaki raw ang ulo, pagdating sa langit, maliit na ang korona kasi malaki ang ulo. Dapat, hindi, joke lang po yun. Dapat ayos lang po. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, the blessings of humility, God's presence is with the humble. Pangalawa, God gives grace to the humble. Pag mapagpakumbaba ka, bibiyayaan ka ni Lord. Maaaring marami kang pagkukulang, kasalanan, pero nagpakumbaba ka, mararanasan mo ang pagpapatawad ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Maaaring meron kang mga bagay na hindi mo kaya, Lord, hindi ko po kaya to, tulungan niyo po ako. Mararanasan mo ang biyaya ng Panginoon kasi nagiging humble ka sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Tingnan niyo yung patotoo ni Red. No? May mga times sa kanyang pagkatrabaho sa Cuba, dumating siya sa point na nawalan siya ng trabaho at talaga namang dumulog siya sa Panginoon. At ang Diyos ay naroon. Kasi ang Diyos ay nandun sa mga taong nagsusurrender ng buhay at humble before the Lord. Itiyak, bibiyayaan ka ng Panginoon because God's grace is with the humble. Ganun din yung binanggit ko nung nakaraan, God is pleased with the humble. No? So, ang Panginoon ay nalulugod siya sa mga taong mapagpakumbaba. Sabi ko nga, the issue is not you are right or you are wrong, but the issue is, are you humble? Yun po ang pinaka-mediin. Humble ka ba? Kasi lahat naman nagkukulang, lahat naman nagkakamali. Pero si Lord nandoon sa mga mapagpakumbaba at natutuwa siya sa mga mapagpakumbaba. Ganon din ang ating tinalahin nakaraan that God uses the humble. Yung mga humble, yun ang ginagamit ng Panginoon. Yung mga taong, kaya nga si Apostol Pablo, isang matalinong tao, pero nag-humble siya kay Lord. Kaya sabi niya, lahat ng mga bagay sa akin ay itinuring kong walang kabuluhan. Kasi inari niyang walang kabuluhan ang kanyang karunungan, ang kanyang pagiging educated, ang kanyang pagiging eloquent, ay tinuring niyang walang kabuluhan. Kaya ginamit siya ng Panginoon. Matalino, mahusay, itong si Apostol Pablo, pero binaba niya ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon, kaya ginamit siya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi man si Pedro din, walang pinag-aralan. Isang simpleng mangingisda, ginamit din ng Diyos. Bakit? Nagpakumbaba sa Panginoon. May times pa nga, si Pedro, tinatuwa niya ng Panginoon. Talagang isang napakalaking kasalanan at kamalian sa harap ng Diyos, but he humbled himself before the Lord. At talaga namang ginamit siya ng Panginoon. Ang ginagamit ng Panginoon ay mga humble mga kapatid. Kaya sa bawat isa sa atin mga kapatid, that is the realization na kinakailangan manatili sa ating mga buhay. Just stay humble. Stay humble. Ano man ang narating mo sa buhay mo, pakumbaba ka lang. At si Lord, hindi lalayo sa iyo. Mananatili si Lord, mararanasan mo si Lord. Ikilos ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba?
Kaya nga tayo dumadating sa mga ganitong sitwasyon, even this pandemic, mga kapatid, sapagat gusto ng Panginoon mga tao magpakumbaba sa Diyos na kinakailangan natin ang Panginoon sa buhay na ito. Amen po ba? Na hindi magiging ganap ang buhay natin pag wala si Lord. Kahit marami kang pera ngayon. Kahit mayaman ka, matalino ka. Pag mayaman ka, mga kapatid, I tell you, you will suffer. Pero ang mga mapagpakumbaba, hinalulog ka ng Diyos, sinasamahan ng Panginoon at ginagamit ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, ito pong isang bagay na kinakailangan natin sa buhay natin. Yung nakaraan mga kapatid, ay tumalakay ako, the signs of humbleness or the manifestations of humility. Nagbigay po ako ng ilan at dito ko po itutuloy at hopefully matapos ko po. Una sa lahat, binigyan ko ng pansin, the signs of being humble, number 1 is submission and obedience. Dapat marunong magpasakop, marunong sumunod. Kasi una sa Diyos, minsan madali sa Diyos eh. Sa tao, ang medyo mahirap. Pero kung ikaw ay submissive and obedient to God, it will just reflect with your relationship with people, lalo na sa mga taong nakakataas sa'yo. Mga kapatid, tulad ng binabanggit ko sa mga kabataan kahapon, dapat lahat tayo ay marunong magpasakop at maging masunurin sa ating mga magulang. Kasi pag ikaw ay hindi marespeto sa magulang mo, you can bring that attitude to the church. Kaya dapat ayusin, mga kabataan. Tayong lahat po tayo, mga kapatid. Kung meron mga times na tayo po ay hindi natutong sumunod, pasakop at gumalang sa ating mga magulang, it's about time as Christians that we realize those things. Na kahit na gaano kasama ang ating mga magulang, kahit anong mga pagkukulang nila, ang respeto at paggalang natin sa kanila ay hindi dapat nawawala. Kasi pagka hindi ka marespeto sa magulang mo, darating yung time, hindi mo rin-respeto ang pastor mo. Kung yung magulang mo nga, nagluwal sa'yo, nagpakain sa'yo, nag-alaga sa'yo ng bata ka, hindi mo nirespeto at ginala, sino pa ang pastor mo na pwede mo irespeto at igala? I don't think so. Maliban lang kung dumating yung time that you have come to a point of realization, Panginoon, nagkulang po ako sa magulang ko, makapagsalita po ako ng hindi maganda, naging nawalan po ako ng paggalang, patawarin niyo po. Kinakailangan ayos mo yun sa magulang mo. At sa ganun, pagka maayos ang puso mo at ang iyong pagrespeto at paggalang sa magulang mo, madali na po sa buhay ng iyong pastor. I had many experiences with people na dumating yung time, talagang nagulat ako. Kung sumagot sa pastor, walang kabundangan. But I came to realize na ang lahat ng yun ay nag-ugat sa kanilang tangan. Na maski pala sa kanyang magulang, ay ganun siya. Kaya na in-encourage ko yung mga kabataan kagabi. At kung meron man mga kabataan, kung meron man mga kuminsan, mga salita talagang minsan madidiin, I hope ay maunawaan ninyo na hindi ako galit sa inyo. Nagmamalasakit ako sa inyo kasi gusto ko kayong lumaki na maayos at maganda. Amen po ba? Mga kapatid, kahit na gano'n na tayo kahusay, kahit kagaling, mahusay magpakanta, tumugtog, sumayaw, mahusay magturo, walang kwentang lahat ng yan pag hindi tayo marunong gumalang at magpasakop sa ating mga nakatatas. Para lang isang bata yan, matalino, mahusay, mayaman, pero basto sa magulang. Wala rin kwenta. At saka dapat, bilang pagrespeto sa mga magulang, sa mga lingkod ng Diyos, huwag kayong magpo-post sa mga bagay na pasasakitan niyo ang inyong pastor. Minsan may mga nagpo-post, pinapasakitan nila ang kanilang pastor. Opo, salamat po. Mga kapatid, kaya po nung minsan ako po ay nag-post, wala na pong magpo-post ng mga parinig, patama. At salamat po sa mga leaders po natin na sumunod. Sabi ko, wala na magpo-post ng mga parinig, patama, pasaring, maging quotes, maging Bible verse, maging picture. Wala na po muna, kahit sa Facebook, Instagram, o saan man. Tigilan muna yan. At maraming salamat nung appeal ko na sumunod. Nakita ko, umayos po at gumaang po ang spirit. Nakikinig po ba kayong lahat? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, salamat po.
Pagpatuloy po natin mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon at nawa lumakad po tayo sa espiritu ng kapakumbabaan. Amen po ba? At salamat po sa... Kaya sabi ko nga po sa inyo mga kapatid ng isang masakit na katotohanan. Sabi ko nga, pag humble ka, be blessed ka ni Lord. Kaya ako, ang isang masakit na katotohanan sinabi ko sa inyo nung nakaraan, sa langit po, dahil sa pride, yung mga anghel, naging demons. Yung mga angels, naging demons sila. Bakit? Pride. Ayaw na nilang mag-humble sa Panginoon. Gusto nila sila na. Kaya nga si Lucifer, naging Satan. At nag-akay pa siya ng marami because of pride. Pero I hope, mga kapatid, hindi po tayo doon. Tayo po ay kay Lord. Amen po ba? Amen. Lahat ng nasa Panginoon, magsabi ng Amen. Amen. Just stay humble. Maging mapagpakumbaba lang po, mga kapatid. Basta't may nagawang mali, Lord, I'm sorry. Patawarin mo. Amen po ba? Wala pong, mas okay lang po yun. No? Kasi lahat naman tayo, nagkakamali pa rin hanggang ngayon. Just be humble. Yung mga times din, kami, anyway, pag nananalangin kami, Lord, yung mga pagkukulang po namin. Minsan na namang pilit namin na hindi kami magkulang, pero talagang kulang pa rin mga kapatid. Kulang pa rin. At kung hahanap kayo ng aming mga kapintasan, marami kayong makikita. Kasi hindi po kami mga perfecto. Meron pa rin pong mali. Kaya lang, tulad ng binabanggit ko, love covers a multitude of sins. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng mga pagkukulang. Amen po ba? Amen po ba? Kapag nandyan tayo sa pag-ibig ng Panginoon, matatakpan po, mas mangingibabaw yung ating pagmamahal kaysa yung makita natin ng mga pagkukulang. Kasi lahat naman tayo meron. Kung maglilistahan tayo ng lahat ng mga pagkukulang natin, napakarami po niya. Pero pag naglilistahan tayo, patingin lagi sa mga pagkukulang, the Lord is not magnified in the midst of us. It will just be the work of the evil one ang siyang nagmamagnify. But with the humble, mga kapatid, it will be very easy for them to forgive people. Amen po ba? To realize that they have shortcomings in their lives. Kasi mga humble. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ganun din mga kapatid, being humble is admitting our faults and weaknesses. Talaga meron tayong mga kahinaan. At sabi ng ganoon, humility is accepting the fact that you are not always right. Ang humility ay pagtanggap sa isang dakilang katotohanan na talagang hindi sa lahat ng panahon tayo ng tama. May mga times sila ang tama. May mga times po namamali ako at kayo ang tama. May mga times naman kayo ang mali, ako ang tama. Pero hindi po laging 100% ako ang tama. May mga times namamali rin. Amen po ba? At ganoon din po ang bawat isa po sa atin. We must just learn how to accept the fact na minsan nagkakamali tayo. At pag nagkamali tayo, just humble down. I'm sorry, ako'y nagkamali. Pwede tayong tingin ng tawad. Sapagkat yung tao pong mga mapagpakumbaba, they learn to forgive and to ask forgiveness. Yung mga taong mapagpakumbaba, nagpapatawad at marunong din humingi ng tawad. Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat magkasama yun. Kasi may mga times, nasaktan ka. May times, ikaw naman ang nakasakit. May times na-offend ka. May times naman, ikaw ang naka-offend. Nakikinig po ba kayong lahat? Ganun mga kapatid tayo, mga kapatid. At dapat nating ma-realize yung ganoon. Sa ganun, hindi po lumaki ang ulo natin. Hindi tayo yumabang. No? May mga times sila ang mali. Ibig sabihin, pag sila ang mali, nasa baba sila, nandito tayo sa taas. Pero may mga times, sila naman, tayo naman ang mali. Sila naman ang tama. Kaya nga, in whatever position you are in, whether you are right or whether you are wrong, you need to be humble. Kinakailangan mapagpakumbaba ka pa rin. Ikaw man ay pinagpapala, ikaw man ay maraming problema, just stay humble. At lalo na mga kapatid, pag mga panahon tayo po'y angat na, tayo po'y mayaman na, tayo po'y masagana na, tayo po'y ginagamit na ni Lord, guard your heart. Amen po ba? Guard your heart, for out of it are the issues of life. Bakit po mga kapatid? Sa isang taong maglilinis ang puso, madali. Kahit pagalitan mo yan. Pag malinis ang puso niyan, tatanggap niya. Pero pag hindi maganda ang puso niyan, gagawin ka ng issue niya. Kahit na yung sinasabi mo sa kanya naman tama. Gusto mo lang i-correct, gusto mo lang ayos. Pag yung puso niyan hindi maayos, hindi tama, may problema yan. At yung ginagawa mong maganda sa kanya, babalik ta rin niya. Titingnan niya mali, titingnan niya, pinatahiyan mo siya, titingnan niya ganito. Mga kapatid, it's the issue of the heart.
Kaya may mga issues, that is the issue of the heart. Pero sa mga humble, magandang issue ng puso niya. Laging may pusong mapagpakumbaba, marunong tumanggap. Amen po ba? At sabi nga ng Bible, to the pure, all things are pure. Pagdalisi ang puso sa kanyang tingin niya sa lahat, maganda. Pero pag impure ang puso, makapagsalita ka lang ng konti, bibigyan niya ng interpretasyon hindi maganda. Tingnan mo nga, sinabi niya. Tingnan mo. Bakit? Impure ang puso. Pero pag pure ang puso, hindi niya mabibigyan ng interpretasyon pangit. Laging maganda. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya nga mga kapatid, sa part ng ating pagiging humble is learn to forgive people and learn to ask forgiveness. Bahagi po yun. Amen po ba? Kaya nga nung unang araw na pinreach ko ito, pangalawang beses, nung bago kami mag-pray ni wife, sabi niya sa akin, Dad, ganito kaya ang gawin mo. Sabi niya sa akin, para maayos yung problema na yan, magpakumbaba ka. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ikan, tinuturo mo naman ang humility, hindi magpakumbaba ka, ikaw ang bishop eh. Kaya ako'y gumawa ng sulat, humingi ako ng tawad. Hindi po madaling gawin. Minsan, ang hirap humingi ng tawad pag tingin mo, tama ka. Ang hirap. Pero, may biyaya siya. Amen po man. Sa biyaya ni Lord magagawa natin. Amen po. Kaya nung ako'y nagpadala ng sulat, yung sinulatan ko, sumagot din sa akin. Sabi, Bishop, tinatanggap ko ang iyong pagiging ng tao. Patawarin mo rin po ako. Kaya minsan talagang may mauuna lang na mag-step. Pero hindi ko naman pinagsisihan ng ginawa. Kasi na-realize ko naman, in one way or another, meron din ako ngayon. Nakikinig po ba kayong lahat? Yes. Kaya sabi ko nga sa mga kabataan kagabi, in whatever conflict that you are in, pag may mga problema sa relationship, both sides laging may mali. You need to accept the fact, meron ka rin mali. Doon ako sa puntong yun. At nung nagawa ko yun, gumaan ang aking kalooban. Gumaan ang aking kalooban. Makikinig pa po ba kayo lahat? Yes. Minsan nga, sabi ko nga sa inyo, may pinapuntahan sa amin si Lord. Talagang alam nyo, kung ako lang, hindi ko talaga pupuntahan. Pero talagang humingi ako ng lakas sa Panginoon. Paano nang hirap ito? Sabi ko nga, kung anak ko lang ito, kaya kong tikisin ito kahit di ko katihan. Pero Panginoon, dahil sabi mo, pupuntahan ko Panginoon. Pero ang hirap, Panginoon. Ang hirap. Pero salamat sa lakas ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi ko nga sa inyo sa pagpapastor, may mga heartbreaking talaga yan. Na akala nyo puro maganda, puro nakatayo, nag-encourage, nangangaral. Pero totoo, meron talagang mga times na binibreak din tayo ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, hayaan niyo pong mag-extend ako ng ilang minuto. Amen po ba? Amen po ba? Okay ba yung mga 100 minutes? Hindi po. Amen po ba? Lahat ng masaya magsabi po ng amen. Mga kapatid, isa pang step ng pagiging humble. Let us acknowledge that everything we have comes from the Lord. Lahat ng bagay na dumating sa buhay natin galing kay Lord. Amen po ba? Yung buhay natin, hininga, tagumpay natin, lahat yan galing sa Panginoon. It's not about you. It's about Him giving you favors sa buhay mo.
giving you connections, opening doors for you. Lahat yan galing sa Panginoon. Don't ever think na galing sa'yo. Kasi pag inisip kong gano'n, magiging mayabang ka. Kaya na lagi natin sinasabi, biyaya sa'yo ni Lord. And you need to realize, Lord, this is your grace upon my life. Dahil po sa biyaya niyo bumukas ang pintuan. Dahil sa biyaya niyo nagkaroon ako ng koneksyon. Dahil sa biyaya niyo nagkaroon ako ng promotion. Amen po. Lahat ng ginagawa natin, biyaya ng Panginoon. And if you realize the grace of God, it will just make you humble person sa harap ng Panginoon. At pagka-humble ka sa harap ng Diyos, magiging humble ka rin sa harap ng mga tao. Amen po ba? Kaya you need to accept the fact. Lahat ng mga bagay na sa buhay po natin, maging yung mga paglilingkod natin, mga pagbibigay natin sa gawain ng Diyos, mga pagtulong natin sa mga tao, lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. At we need to humble ourselves na dahil sa Panginoon nakakagawa tayo ng mabuti. Bakit? Ginawa niya tayo ng mabuti, kaya tayo nakakagawa ng mabuti. Kaya tayo nakapagbibigay kasi binigyan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo nag-extend ng favor kasi binigyan tayo ng pabor ng Panginoon. You cannot give what you do not have. Binigyan ka muna ni Lord, kaya ka nakapagbibigay. Kaya ka nagmamahal kasi binigyan ka ng love ni Lord. Amen po ba? Kasi pag hindi mo na-realize what God has given you, siyempre magmamalaki ka. Oh, ako mapagmahal, ako nga mapagbigay. Pero dapat mo malaman, kaya ka mapagbigay kasi binigyan ka ni Lord. Kaya ka mapagmahal kasi minahal ka ni Lord. Nilagyan ka niya ng pag-ibig. Amen po ba? Kaya nga, ang point kasi pag hindi mo nakita yung kilos at kamay ng Diyos, magmamalaki ka. Kaya ngayon ba sinasabi, mas banal ako sa kanila, mas marami kong ginagawa sa kanila. Mga kapatid, no. Kaya ka nakakagawa ng marami kasi binigyan ka ni Lord ng maraming mga biyaya at papala. Makagawa ka ng maraming bubuting bagay. Amen po ba? Kaya dapat ma-realize mo, Lord, thank you. Kaya ako nagagawa ito dahil sa iyo. Kaya ako nandito, kaya ako nag-promote dahil sa iyo, Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kahit nasabihin mo ito na ang pinakamalaking binibigay sa iglesia, you need to realize that it is God's working in your lives. Kaya mo nagagawa ang bagay na yan. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin, just continue to stay humble. Kasama rin ng pagiging humble natin, yung pagtanaw natin ng utang na loob. Dapat yung malaman, katulad ng isang quotation na nabasa ko, sabi, success is 10% of you and 90% of others. Sabi ng isang sumulat, kaya ka naging matagumpay, 10% ng sayo, pero yung 90% galing sa iba. May sumuporta sa'yo, may tumulong sa'yo, may nanalangin sa'yo, may nagpayo sa'yo, may gumabay sa'yo. Lahat ng yun, 90% of others, just 10% of you. Kasi yung iba, pag naging successful na, nakalimutan na nila lahat. Tingin nila sila na lang, angat na angat. Pero napakasarap pakinggan ng mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Napakasarap pakinggan na marinig sa kanila. Yung pala, sulit na. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Na ma-realize natin. Lalo na mga magulang natin, mga kapatid. They have invested so much of their lives para sa ating mga buhay. Ako, nung kinuha ng Panginoon ng nanay ko, ang mother ko noon ay 66 years old nung kinuha ng Panginoon. At naalala ko yung mother ko kasi tatlo kami magkapatid, ako ang pinakabunso. Ako mahal na mahal talaga ng mother ko. Kaya kahit nung nagpapastor ko, talagang mahirap na mahirap ang ating iglesia, mother ko bumibili sa akin. Minsan sabi ko, gusto kong magkaroon ng parang portfolio, wala naman akong pambili. Nung lumuwas ako sa Manila, pagdating ko sa bahay ng nanay ko, sabi niya, anak, binilang kita ng portfolio. Kahit naman hindi Kristiyano yung mother ko na yun, no? Pero nandun yung heart niya para sa kanya anak. Kaya nga yung mother ko, bago namatay, dinala rito ng Panginoon niya. Nagkasakit kasi yan, yung mga kapatid ko naman, dalawa, parang may trabaho. Nung ako'y lumuwas ng Manila, kita ko yung mother ko, may sakit. Walang nagbabantay, mag-isa lang siya. Ayaw namang tanggapin sa ospital, puno noon sa ospital. At sabi, pwede naman sa bahay yan. Ang ginawa ko, kinuha ko rito yung mother ko. Nag-ano ako ng ambulansya para dalhin ko yung mother ko dito. 1 week siya sa bahay. After 1 week, dinala na namin sa San Mariano Hospital. Doon na po inabot. At nung binilang ko, simula nung dumating ang mother ko, hanggang sa nailibin ang mother ko, 40 days. Sabi ko,
Binigyan ng pa ako ng ni Lord ng pagkakataon na yung mother ko masarili ko para mailapit ko naman sa Panginoon. Pero binigyan ako ni Lord ng 40 days. Amen po ba? Kaya yung mother ko dito pa rin na nakalibing yan. At yung aking kapatid gusto nang kunin yung buto at ilalagay nga sa Loyola. Sa Loyola Memorial Park kasi merong lupa doon yung aking grandmother na pinangasiwa ng aking kapatid. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero tulad ng binabanggit ko sa inyo, yung mother ko, siyempre hindi naman perfect ng mga mothers. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pero I tell you, hindi ko sinagot ang mother ko niya. Kahit pagalitan ako niyan, hindi ko sinagot siya. Yan naman ang isang mapagmamalaki. Na hindi ako sumasagot sa magulang. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Ganun din mga kapatid, of course, ang pagiging humble is being teachable and willing to be corrected. It is being meek, maamo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dapat, mga kapatid, marunong turuan, madaling i-correct. Dapat ganun. Isa kasi sa simula lang madali. Pagtagal, hindi mo na ma-correct. Dapat kahit matagal na. Just be willing na tumanggap ng anumang correction. Yung nakikinig magsabi ng amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga nung nangangaral ang Panginoon, malibang tumulad kayo sa mga batang ito. Kasi yung mga bata, madaling magpakumbaba. Pero yung mga Pharisee noong panahon ng Panginoon, sila yung mga self-righteous. Tingin nila sa sarili nila, magagaling sila. Sila ang mga mahuhusay. Pero sabi ng Panginoon, unless you be like these little children, yung sabi ng Panginoon. Mga kapatid, be humble. Amen po ba? Pagpatuloy natin, kahit matagal na tayo, marami na tayong alam, mahusay na tayo, magunlad na tayo, mayaman na tayo. Just be humble. At laging marunong tumanaw ng utang na loob. Yan isang kultura ng mga Pilipino na dapat nating patuloy na lakaran. At dapat marunong tumanggap ng correction. Kaya nga minsan sabi ko nga, meron kami isang nakita nag-post, sabi nga dito pag nagko-correct ka naman ganito, dapat may care naman. Mga kapatid, tulad ng binabanggit ko kagabi sa mga kabataan, kaya po kami nagko-correct kasi may malasakit kami sa inyo. Kasi kung wala kaming malasakit sa inyo, ba't pa namin kayo i-correct? Sayang lang ang aming pagod at boses. Kukorek ka pa naman, wala naman kayong malasakit sa iyo. Ang kinukorek namin, yung pinagmamalasakitan namin. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kaya yung iba, pag kinukorek, parang hindi ka nagmamalasakit sa kanila. No, mga kapatid. Tanggalin po natin ang ganyang kaisipan. Tulad ng binabanggit ko sa inyo mga kapatid, ang isang pinakamahirap mag-correct. Pinakamahirap. Sabi ko nga hanggat maaari, ayoko mag-correct sa amin. Kaya lang may mga times, ina-urge ako ng Panginoon. Isa yan sa mga tungkulin mo. Bilang pastor, you need to correct them. Kaya lang kahit na minsan ganong pagko-correct na gusto mo, minsan nasa puso pa rin ng tao. Pag maganda ang puso ng tao, madaling tumanggap yan. Pero pag hindi ay isang puso, ang hirap. Mga kapatid, lahat na nakikinig, magsabi pa ng amen. Ganun lang po tayo mga kapatid. At isa pa, sa pagiging humble, ang mga humble are peacemakers and not troublemakers. Are you listening? Yung mga mapagpakumbaba, gumagawa lagi yan sa ipagkakasundo. Kasi minsan, yung iba, kaya nakakagawa ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Minsan iniisip nila sila ang tama, sila ang magaling, sila ang mahusay, sila ang dapat pakinggan. Hindi ba pwedeng magpakumbaba na lang? Kinig po ba kayong lahat? Ganun. Lahat naman tayo, minsan mamali. Are you listening? Just be peacemakers. At mga kapatid, isang pakiusap ko. Tulad ng kagawian naman natin. Di ba, pag sa bahay natin, biglang may nagliyab. Hindi naman natin ginagatungan yan para lumaki. Kasi pag lumaki, baka masunog ang bahay natin.
Di ba, yung mga nagliliyab, pinaapula natin yung apoy. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag may mga nangyayari, mga chismis, siraan, di magandang usapan, huwag na natin katungan. Apulahin ang agad natin. Be peacemakers. Amen po ba? Na tayo mismo gumawa ng paraan na apulahin yun. Nakikinig pa ba tayo lahat? Ganon tayo mga peacemakers, mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa mga taong peacemakers. Sa mga tao na marunong tumulong. Kasi ang kaaway laging gumagawa ng sunog yan. Pero tayo mga anak ng Diyos, mga firefighter po tayo, amen po ba? Mga bumbero po tayo, nakikinig po ba kayong lahat para sawatain ang mga bagay na ito? Ganun din mga kapatid, sa pag ng pagiging humble, thinking others better than yourself. Mga kapatid, ganun talaga. Dito sa iglesyang ito, hindi ako ang pinakamagaling dito. Amen po ba? Siyempre, pag sinalang mo yung worship team natin, mga musicians natin, magagaling talaga sila dyan. Kung ikukumpara mo sila sa akin, hindi. Mas magaling silang tumugtog sa akin. Talagang magaling sila. Yung mga singers natin, pag nagpakantakot ng paganda sila, mas magaling talaga sila sa akin. Amen po ba? Dapat ma-realize natin na talagang yung ibang tao, mas magaling sila sa atin sa ibang larangan. Iba-iba tayo ng larangan. Pero yung mga galing natin, pinagsasama-sama natin para sa kapurihan ng Panginoon. Amen po ba? At pag isipin ng pastor naman magaling, lahat tayo magagaling. Amen po ba? May kanya-kanya tayong husay at galing. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, as we humble ourselves before the Lord, we join together, we unite, we harmonize. Ito'y gumagawa ng isang magandang at maunlad na gawain ng Panginoon dahil sa bawat isa sa atin, we recognize one another. Amen po ba? Mahigirin po ba kayong lahat? At saka siyempre, sa mga giftings ng isa sa atin, magkakaiba talaga. Nakikinig pa ba kayo? Halimbawa, pag ang isang tao may gift siya sa prayer, talagang mahabang nanalangin. Kaya pag pinag-pray mo sa panalangin, pinag-pray mo sa pagkain yan, 30 minutes mag-pray yan. Pagkain lang pag-pray, pati yung mundo pinanalangin, pati yung bansa, pati yung sino-sino. Kasi yun ang anointing niya. Kaya kapag kakain na, huwag mong pipiliin na mag-pray. Iba. Nakikinig mo ba kayong lahat? Meron namang iba. Talagang ang giftings niya, magpuri kay Lord. Pag pinakanta mo yan ng isang kanta, abuti isang kanta, isang oras. Ganun talaga yun eh. Yun ang giftings niya eh. Nakikinig mo ba kayong lahat? It's just a matter of respecting one another and accepting one another. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag nagmamature tayo, naintindihan natin isa't isa. Kasi pag immature ka pa, marami kang puna. Ba't naman gano'n? Tagal-tagal naman, di ba niya alam na ano? Mga kapatid, pero pag nag-mature ka, you will realize, iba-iba talaga. Amen po ba? Ganun po tayo sa katawan ni Kristo and just be humble. Pasalamat tayo at kilalanin natin na talagang yung iba, they are better than us. Talagang mas mahusay sila sa atin. Mas magaling talaga sila sa atin. Amen po ba? Kaya nga, yung iba dyan, yung mga love Ate Jonah, mahusay yung babae. Amen po ba? Ay, ganun pa ba kayong lahat? Amen po ba? Nandiyan pa ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, gamitin lang natin for the glory of God. At para sa ikaunlad ng gawain ng Panginoon. Amen po ba? Sapagat ang tagumpay natin ay tagumpay ng gawain ng Panginoon. Pag manasakitan po natin ang tahanan binigay sa atin ng Panginoon, mahalin po natin. Amen po ba? At lagi kong sinasabi sa inyo, be assured of the fact sa tahanan ng Diyos na pinaglagyan sa iyo. Siguruhin mo. Amen po ba? Amen. Kung dito ka, manatili ka dito. I don't think na makakapanatili ka rito ng 5 taong 10 taon, hindi ka dito. Kasi iba, pagkataas ng 15 years, hindi ko pala ako para dyan. Ba't ang tagal naman? Nabibinig pa po ba kayong lahat? Nabibinig pa po ba kayong lahat? Kasi mga kapatid, ang church po, hindi base yan sa aircon ba o hindi aircon. Nasa puso pa rin ng tao kung saan kayo nilagay ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ba't noon, nandun tayo sa Sawali, Kugon, masasaya tayong lahat. Kasi wala yan sa lugar, nasa puso ng tao.
Pag hindi ayos ang puso, kahit saan pumunta. Kahit saan pumunta. Mapipil niya, discontented siya. Kaya kung ano yung pamilyang binigay sa'yo ng Panginoon, mahalin mo. Magpanasakitan mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? And that is just being humble. Kung saan ka nilagay ng Panginoon. Are you listening? Tulungan natin. Diba? Yung mga iba, mahihirap silang nagsimula. Pero sabi nila, pag ako'y lumaki, nakatapos, pagagandahin ko itong bahay namin. Bi-bless ko ang aking magulang. Hindi niya sinabing pag ako'y successful na, iiwan ko na magulang, pangit ang bahay namin. Hindi. Yung mga mabubuti, matitino, mga humble, tutulungan ko magulang ko, pagagandahin namin. At makikita niyo naman, pinagpala mga tao niyo. Pinagpala yan. Nakikinig pa po pala. Mga kapatid, in all of this, marami po mga kapatid, pero tatapusin ko na. Humility is not just taught, it is taught. Ibig sabihin, ang pagiging humble, hindi lang tinuturo. Niyayakap niya. Amen po ba? Actually mga kapatid, the spirit of humility is upon each one of us. Nasa iyo na. Enhance mo na lang. Develop mo na lang. Let it come and be manifested continually upon you. Kasi nilagay na ni Lord yan sa puso mo. Lakaran mo na lang. Nakikinig po ba kayong lahat? At yung paglakad natin sa landas ng kapakumbabaan ay mararanasan natin as we continue to stay in the presence of God. Pag lagi ka na sa presence ni Lord, I tell you, lagi kang humble. Minsan, pag wala tayo sa presence ni Lord, nakakasingit ang kaaway. Pero sa presence ng Diyos, doon mo mararanasan lagi that you are humbled down. Kasi nare-realize mo, lahat galing sa Panginoon. Lahat kay Lord. Amen po ba? At siya rin ang nagbibigay sa atin ng heart na patuloy na maging humble. Kaya na kung nasa baba man tayo, nasa gitna, nasa taas na, stay humble. Amen po ba? Kasi pag nanatili kang nagpapakumbaba, kasi tataas ka pa ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, ako po'y tapos na. Pwede po bang lahat tayo makapumikit? Tayo kayo na lang. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Hindi pa po kami mga perfecto, Panginoon. Hindi pa po kami mga ganap. Pero nandito kami, Panginoon. Nagpapakumbaba kami sa iyo. Kasi alam namin, Panginoon, kung wala po kayo, Panginoon, wala kaming magagawa. Hindi namin maabot ang mga naabot namin. Hindi kami magiging mahusay.